si Ombudsman Boying, ano to, bago lang po ito, ngayong, kanina lang po ito hindi ko masyado ito pag nabasa ko kanina. Sabi po ni, Ombudsman Boying Rimulya, hahabulin daw niyan. Di umano, ang mga nag-leak ng confidential information ng kanilang mga investigador. Ganun. Mariing kinondena ng Office of the Ombudsman ang pagkalat online ng mga identity ng kanilang mga investigador. Iginiit na seryoso umanong banta ang sa kaligtasan. Yes, kung asset ka ng gobyerno, kagaya ng ang alam ko pinakamaraming assets no ay ang NBI. Madami pong assets ang NBI, madami pong agent. Kung sa ibang bansa yung secret agent. Ang NBI po, marami po yan sila dyan. Meron yan silang mga background ng law, mostly lawyers, and meron silang background sa criminal law, or meron silang background sa PNP, PMAR, pero meron po silang isa pong abogado doon sa NBI. Mostly abogado sila, tapos meron silang training ng mga pagkapulis, sundalo, ganun. So sila po ay perfecto maging agent. Intelligence agents. Ganon din po sa ombudsman, meron din po silang ilan na syempre mga investigador na agents din yan. Ang problema, yun nga, kanina lang po na bulgar sino-sino yung kanilang mga agent. Sa line of work po nila, hindi po na pag once na mabulgar kayo na kayo po ay ahente, hindi po kayo maging effective sa trabaho nyo, di ba? So hindi ko alam kung anong gagawin hindi ko alam kung anong gagawin ni Ombudsman Boying, pero good luck na lang. Busy po siya. Alam po namin na madami siyang hinahabol si dating Speaker Martin, si dating Senate President Cheese Escudero. So pabayaan lang muna natin si Ombudsman Boying, gawin niya yung trabaho niya. Basta busy yan, alam ko. So yun, next, good luck sa'yo. Ay, next, si Sara Duterte. Ako, ano naman si Sara? Bakit pa Sara? High blood ako kay Sara Duterte, mga kaibigan, sa totoo lang. Kung pumunta kayo doon sa aking page, makita nyo doon yung mga reels po ni Sara na yung mga naobserbahan namin na kanyang mga behavioral yung kanyang mga parang tawag dito, mga behavioral na kakaiba. Meron po kang mga kaibigan na kinukuha yung mga clip na parang meron siyang may sapi. At makikita po ninyo doon, scroll nyo lang doon sa wall. So next po ay yung pagbati ni VP Sara sa tagumpay ng militar ay kinondina po ni Nery Colmenares. Ano ba to? Kinondina ni Nery Colmenares ang pagpuri ni VP Sara sa Philippine Army 79th Infantry Battalion matapos ang operasyon sa Taboso, Negros Oriental noong April 19 na nagresulta sa pagkasawi ng 19 na katao na hinihilalang mga member ng New People's Army. Okay. May namatay po dyan na estudyante sa 19 na yan. At, taga-UP po. So, hindi natin alam pa. Hayaan po natin ang mga otoridad niyan. Kasi kung armado po yung mga bata na yon, yung mga estudyante na yon na sinasabi nagko-conduct lang ng research doon sa lugar na yon na infested ng NPA pala,
Dapat po natin ilugar to. Si Nery Colmenares, hindi ako fan ng Nery po eh. Kasi ano yan sila, left-leaning nga yan sila. Left-leaning po yan sila. Kausa yan. Kahit balik-balik ta rin pa natin yan, kausa po yan sila. Kausa po is the, ang kausa po is the old 70s word po, 1970s word for the CPP-NPA. Oh, kailangan mo ba ispilingin yung ano yung CPP-NPA? Oh, Communist Party. Oh. Dati nung nabubuhay pa po si Joe Masison, ang tawag po nila nung 1970s, dekada 70, kausa. So kung membro ka ng kausa, yan. So, hindi natin alam talaga kung anong talagang sitwasyon. Bakit nga 19 din po sa enkwentro, supposed baka armado sila. Kaya titingnan po. Kung may reklamo yan, ang CHR po, ang Commission on Human Rights po, ang isa sa mga baang mga ahensya ng gobyerno na pwedeng tumingin yan kung may naabuso nangyari sa enkwentro na yan. So hintayin po natin ang assessment ng CHR patungkol diyan. Kung meron nalabag, adi, syempre, may mananagot. Pero kung lehitimo po yan na operasyon laban sa mga insurgents, wala tayong magawa. Ganun talaga. Kung kayo po ay mag-pick up arms against the government, against the soldiers of the government, ay makakita po kayo ng katapat kung kayo po ay lumaban sa gobyerno. So, yun na yun. Ano yan? Ato, punta naman tayo pabalik tayo sa House of Representatives, bumelta si Representative Terry Redon. Iginingit po ni Representative Terry Redon na hindi pinabulaanan. Yun na nga sinasabi ko, hindi pinabulaanan, hindi dininay ni Attorney Manances Carpio yung 6.77 billion transactions na tinutukoy nga ng AMLC na sa nakalipas na impeachment hearing last week. Yung kanilang mga bank accounts. Hindi yun nga yung dininay ni Mans Carpio. Hindi po perjury yung kinaso niya doon sa mga personalidad kanina. Criminal violation, violation of Bank Secrecy Law at saka Data Privacy Act. Yun lang po yung kanyang kinaso. Pero dapat for me, kung ako po ay magkakaso sa ganyan perjury po yung isasampa ko na kaso, hindi criminal, perjury. At para mapilitan po yung mga tao na yan na i-produce yung yung kanilang papel, at para ako, kung meron akong ebidensya na pangontra sa kanilang ebidensya, ay mapapakita ko po na ito yung totoo, ito yung nasa akin, ito yung nakuha ko, ganito, ganyan. Kaso hindi perjury. Criminal yung kanyang So yun nga, ang isa sa mga outcome ng ganitong nangyari, lumalabas po na totoo yung AMLA report na nagsabi na yung umikot or lumabas, pasok sa kanilang bank records ay totoo na nag-amount ng 6.77 billion. Diba? So, backfire ito. Mas sasakit ang ulo nito ni Sara Duterte. Instead na makatulong sa kanya, hindi. Ito po ay it proves that the money exists. It is somewhere. It went in and out their bank accounts. And Sara Duterte only put 88 million pesos sa kanyang SALN. So there is a possibility that an account somewhere out there exists na may billion na hindi nila dineclare sa SALN.
88 lang yung nilagay nila sa SALN, pero kung yung in and out sa inyong inflows and outflows sa bank transactions ninyo ay nag-a-amount to 4 billion, 3 billion, amounting, tapos if you put it together, 6.77 billion na, tapos 88 million pesos lang nilalagay ninyo, there is money somewhere that they're hiding. So this does not help the cause, the case. Again, ewan ko, ewan. So, yun na, ayon kay Ridon, ay mas tinutukan nga yung reklamo ng issue ng disclosure, yung ano ba, yung pagsisiwalat, yun yung inaatake ng asawa ni Vice President Sara Duterte na pagpipigil, pagsisiwalat, yun yung inaatake niya, wag na ilalabas. Kasi nga daw, violation daw yung sa kanilang karapatan ng na magiging pribado. Siya pribado, yung asawa niya hindi. Si Man Scarpio, yes, pribado po siya. But the wife is not. She's the vice president. She's public figure. And when you're married, sa atin pong pag tayo po ay kasal, iisa lang po tayo. One entity tayo pag tayo po ay may asawa. Mayroon pong konsiderasyon na tayo po ay iisa sa inyong asawa. So kung ano yung property ng asawa mo, property po nyo. Conjugal po. Conjugal responsibility, conjugal property. Yung mga ganon na mga sitwasyon. Unless po sila ay nagpumirma ng tawag dito, prenuptial, nasasaad doon na pera-pera ko, pera-pera mo, ganon. Yung mga ganong klase, uso lang po yun sa mga mayayaman. Nga pala, mayaman nga pala sila kasi billionaire sila. So, hindi po natin alam. Pero, ito nga po, gumalaw, hindi dinideny ng asawa ni Vice President Sara Duterte yung pera na gumalaw. Hindi niya dinideny na may pera na gumalaw na ganun kalaki sa kanilang mga accounts. So yun nga, nanatiling sentral sa tanong kung maipapaliwanag ang naturang halaga batay sa idineklara na yaman ng kita ng Vice Presidente. Saan naman ang galing ang bilyon at paano ito ipapaliwanag laban sa idineklara? Yun na, ito na po yung unexplained wealth. Instead na perjury ang sanang kinaso ni Man Scarpio sa mga personalidad na pinipigilan niya masiwalat ang kanilang bank records at sinasabi na nag-i-invade na sa kanyang hindi ko talaga sa kanya bang data privacy or sa asawa niya. Hindi po talaga pag married na po, hindi po separate. You can be considered as one entity. Pag kayo ay may asawa, ikaw at asawa mo isa. Hindi ka nga pwede, kung ikaw asawa mo, hindi ka nga pwede na mag-testimonya against sa asawa mo. Ganun. So, parang, kung basa ko dito, parang gusto ni Man Scarpio ihiwalay yung sarili niya sa asawa niya. So, feel niya yung kanya. Yung feel ni Man Scarpio, alam natin na siya po ay pribadong person. Feel niya na gusto niyang ihiwalay yung kanyang sarili, yung private self niya, sa entity ng asawa niya na very public figure, na vice presidente pa man din ng Pilipinas. Para lang hindi mabuksan ang kanyang bank records na pwede ring isama sa asawa niya kasi yun nga, isa lang talaga kayo pag kayo po ay married. Pero nakalimutan ni Man Scarpio yung salitang impeachment. Remind natin si Atty. Man Scarpio, attorney, yung kaso ng asawa mo, impeachment. Isa yun sa mga exemption pagpatungkol sa bank secrecy law.
Isa po yun. Hindi niyo na remember yon? Ako hindi ako nakapag-aral ng law, pero nagbabasa ako. I think talaga, personally, dapat perjury. Perjury dapat yung kinaso ni Manscarpio, hindi criminal case. Specific perjury. Para sabihin niya na i-contest niya yung datos ng AMLA, ng SEC. Tapos siya, kung confident siya na mapuprove niya na mali yung mga datos ng AMLA at ng SEC or kiso man dyan, yung ombudsman, kung magdadala siya, ipipresenta niya yung kanyang sariling mga datos para makita kung saan talaga, sino talaga ang sasabi ng katotohanan. Perjury to dapat, hindi. Kasi kung criminal violation ng bank secrecy law at saka ibig sabihin, totoo yung pera. Totoong may 6.77 billion pesos na in and out sa kanilang bank transactions. Hindi niya yun dinideny. Pero kung perjury po yung kanyang kinaso, pwede siya mag-issue ng denial. Sabihin niya na we do not have that money. That money did not these are my proof na hindi ganyan kalaki yung pera pumasok at lumabas sa amin. Ganito lang yung salin ng asawa ko. Ito yung aking personal accounts or ganyan, or ito yung conjugal accounts namin. Hindi eh. Hindi yun, kini-question niya yung authenticity at credibility ng AMLA reports. Pati po ang BSP, kanina po, nung umikot na po yung balita na nagsampa na nga po ng kaso doon sa QC RTC, si Manscarpio, naglabas po agad ng BSP, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, naglabas po sila agad ng mensahe or official statement. Mabilis po yun. Kasi naman po, last night pa po umiikot na yung balita. Wala na po, ewan ko ba, wala yata, hindi yata uso sa kampo ng mga Duterte yung element of surprise. Wala. Tapos nagtataka sila kung masusupla sila agad-agad. Okay. So yon, ako personal opinion ko po, mali yung kinaso ni Manscarpio dyan sa mga ahensya ng gobyerno na gusto niya lang patigilan na mabulalat yung kanilang mga bank records. At alam ko, it looks like sila po ang huling baraha na lang po nila. It looks like yung TRO po na manggagaling po sa Supreme Court. Yan na lang po yung huling baraha nila na yun ang inaasahan nila na sana na maglabas po ng desisyon ang Supreme Court na bibigyan sila ng temporary restraining order para hindi po mapatuloy yung hearing sa 29. Alam po natin, usually po ang Supreme Court and bank session ay nangyayari po kada Martes. Tomorrow, Tuesday. Nag-e-end bank session po yan sila, yung mga ating mga magistrates, ang mga justices. Para to yung kanilang daily schedule sa kanilang mga kailangan nilang titingnan. So, it looks like the Duterte camp is banking on the Supreme Court issuing the TRO. Either later today or tomorrow, hindi pa po tapos ang working hours eh. So, pero alam po natin na usually every Tuesday po ang end bank. At naglalabas po, kung meron po silang decision, maglalabas po yan tomorrow afternoon. Ang schedule po ng the third and the last hearing ng House Committee on Justice is on Wednesday. It starts 10 a.m. in the morning. At NBI po ang isasalang sa Wednesday.
So yun lang sabi ko ha, personally, I believe na mali si Manscarpio sa pinili niyang kaso na ikinaso niya sa mga tao na gusto niyang pigilan ang pagsisiwalat ng kanilang bank records. Ganon. Perjury dapat para sa pasinungalingan niya. Perjury dapat yung kinaso niya. So bakit? Anyway, siguro nga totoo po yung sinasabi kung kayo po ay nagmamadali at haste make waste. Ngayon pa siya nag-isip ng ganyan kung saan na medyo tagilid na yung kanyang wife. Sana po ginawa na po niya yan noon pa ni Manscarpio. Ngayon pa siya gumalaw. Hindi ko, ano ba yan, last minute, last 2 minutes. Mahilig kasi po sa basketball yung kanyang asawa si Vice President Sara Duterte. So siguro ganun nga po talaga yung kanilang strategy. Kakulango.